Balikan na po natin yung series po natin o topic natin nung last Sunday. Last Sunday po ay pinag-usapan po natin yung seek the one thing, no? Yeah, seek the one thing and pursue intimacy with God. Matalas ko pong tanong, gaano kalalim yung ating relasyon sa Panginoong Hesus? Gaano kalalim ang ating pagkakilala? Last week, praise the Lord kasi nagkaroon tayo ng panukat, no? Kung paano sukatin, gaano ba kalalim ang aking relasyon sa Diyos. Na? At isa sa mga ginawa natin, meron pong 6 na level tayo pinag-aralan. Una po yung crowd stage. Ito po yung narinig mo lang patungkol sa Diyos pero wala ka naman talagang pagkakakilala sa Kanya. As if, para siyang isang artista na kilala mo lang sa pangalan, pero ang totoo niya, hindi mo siya kilala personally. Hindi mo siya nakausap. Hindi mo siya nakasalubong o kahit nakamayan man lang. No? Yan yung yung crowd stage. Pangalawang stage is yung conviction stage. Yun yung tipong nagkaroon ka ng pagkakilala sa Kanya by hearing the gospel. No? Ikaw po ay tumanggap, ikaw po ay nag-respond sa pananampalataya kung sino talaga siya sa buhay mo. Pero sa that part, ay hindi pa po tayo totoong naka-encounter sa Kanya. No? Talagang narinig natin ang salita ng Diyos, pinanampalatayanan natin. Hanggang doon pala. Pero pagdating po na encounter stage, ito na po yung nararanasan na natin ng Diyos. No? Hindi lang siya basta artista na sikat, nakakausap po na siya. No? Nakakausap, nakaka-fellowship, no? At na-experience na ng personal. Tapos nalalim po yung ating intimacy sa Panginoon, naging friends tayo, no? Maging sobrang close kayo, sa sobrang close na yan, talagang kahit anong pinapagawa niya sa iyo, gagawin mo through obedience. No? Ayan. At ang panglima, intimacy stage. Ito yung hindi na kumpleto ang araw mo pag hindi mo nakausap ang Diyos. Parang in love ka na para bang hindi kumpleto. Hindi ako mabubuhay sa isang araw na hindi ko siya kasama. Ba, Vanessa? Ganon ang pagmamahal sa intimacy. Di ba? Ganon na ganon, no? Kulang na kulang ang araw na hindi nakikita. Kailangan magkita. No? At ito naman, sa last part, ito yung targetan, ito yung goal ng isang mananampalataya. Sa intimacy, sa closeness nila sa Diyos, no? Yung union stage, yung tipong kaisa kayo ng Diyos sa pag-iisip, kaisa kayo ng Diyos sa puso, no? Hindi mo na kailangan tanongin ng Lord, alam mo na kung ano yung puso ng Panginoon. Okay? Sa ganun kayo ka-close, kilala nyo na ang isa. Tama po ba? Minsan sa mga mag-asawa, sa sobrang closeness, no? Alam mo na yung ugali ng bawat isa, no? Pag sinabi niya na nakain ako, alam mo na kagad kung anong favorite niya, ulam. Ice cream. Ha? Hindi na kayo mag-aaway sa ulam dahil alam nyo, iisa kayo na gusto. Isa lang, favorite natin. So this morning, pag-usapan po natin isang bagay na panukat pa rin siya, pero ito po ay sa paraan na kung saan gaano na ba ako kalalim ang aking pananampalataya. No? May mga pagkakataon na, kaya po tinapit po natin ito last week, no? Kasi, may mga mananampalataya na okay na sa kanila, ay importante sa akin, sumampalataya ako sa Diyos. Okay na sa akin na kinikilala ko ang Diyos. Pero ang gusto pala ng Diyos na ito, hindi lang pala basta sumampalataya ka, ang gusto niya pala, maging close ka pa sa Kanya. Ano? Nanatili tayong ganon, kaya hindi na tayo nag-e-effort para lalo pang makilala at maging close ang Diyos na ito. Okay po? So, tayo po tayong lahat, basahin po natin yung ating pong verse for this morning. 2 Peter chapter 1 verse 8. Basahin po natin ng 3 beses. No? Yan, ito po yung natutunan ko sa camp. Na pag nagbasa ng verse, kailangan 3 beses daw para lalo po tumatak sa isip. Tama ba mga campers? Yes. 3 beses na. Okay, basahin po natin ng 3 beses. Ready, go. 2 Peter chapter 1 verse 8. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For the second time. 2 Peter chapter 1 verse 8. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For the last time,
2 Peter chapter 1 verse 8, for if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Tayo po sa taning ng buko at manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat sa pagtipon niyo po sa amin. Salamat sa paalala na kailangan po namin kayo maka-fellowship sa morning na ito, Panginoon. And we pray na lalo pa po namin kayong maranasan, lalo pa po namin kayong makilala, Panginoon. And we pray, Panginoon, na sa oras po na ito, kami po inyong katagpuin personally, Panginoon. Kayo po yung mangusap sa bawat isa. And Lord, kung meron mga balakid sa puso namin na makaulayaw ka namin ngayon, dalangin po namin, Lord, na linisin niyo po ang aming puso. Kung meron mga unconfessed sin na kaming tinatago, Panginoon, we pray and we ask for forgiveness. And Lord, we admit that you are right and we are wrong. Panginoon, huwag niyo po hayaan, Lord, na matapos po ang service po na ito na hindi po namin kayo nasumpungan. Matapos po namin itong aming po pakikinig na punong-puno po ng inspirasyon at motivation na lalo pa namin papalakasin ang aming pananampalataya. Salamat! Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo may magsiupong lahat. Ayan. So sabi nga dito, for if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Now, may mga pagkakataon, sabi ko nga, marami po sa atin nagtidwell doon sa ang importante, I believe in God. Ang importante, I have faith in God. Ang importante, kinikilala ko si God. Na? Pero sabi ng Diyos, no, yes, okay yan. Okay that you believe in God, pero dapat ay lumalim at lumago ka sa pagkakilala mo sa Kanya. Nalala ninyo, meron po yung example po ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay parang buto ng mustasa. No? Ang buto ng mustasa, ito yung pinakamaliit sa lahat ng klase ng buto. No? Sa sobrang liit nito, halos di mo na siya makita. Makita na kayo ng buto ng mustasa? Actually po, iba po ang mustasa natin dito sa Pilipinas. Parang kulay puti yata yung sa atin dito, no? Sa ibang bansa po sa Middle East, kung saan, doon po nirefer ng Panginoong Isus yung mustasa, maliit po na kulay itim po yun. At yun po ay hindi basta gulay. Sa atin dito, pang mustasa gulay, di ba? Doon, ang mustasa na tinatawag nila, dawag. As in, parang puno po yun na maraming tinik at kumakalat po yun. No? So sabi ng Panginoon Isus, ang kaharian ng Diyos ay parang buto na mustasa na pinakamaliit sa lahat. Pero kapag ito'y tumubo, sobrang laki nito na lahat ng ibon o mga ibon ay gustong-gustong sumilong sa kanyang mga sanga. No? So sabi ng iba, importante may pananampalataya ka na kasiliit ng mustasa. Yeah, that's good. Pero ang intention po nun, hindi po yung mananatiling maliit. No? Ang pinaka-intention po ng Panginoong Hesus, bagamat ito'y maliit, pero ang goal nito, kailangan tumubo at lumaki na parang puno. Gaya po ng ating tema po nung last year, yung tema natin nung last year sa anniversary, Lord, increase my faith. No? Dagdagan niyo po ang aking pananampalataya. So, sabi dito, no, kung meron ka daw na qualities nito, at lalo pang nagdadagdag at lumalago, no, they keep you from being ineffective. No? Bakit may mga Christian na nagsasabi sila ay mananampalataya pero hindi mo makikitaan ng bunga? Bakit walang transformation? Bakit para nanatili pa rin? Patagal na itong Christian, 30 years na itong Christian na. Ba't parang walang pinagbago? Parang ganun na ganun pa rin. Kung paano ko siya nakilala noon, ba't parang hanggang ngayon, ganun pa rin siya. No? Dati issue pa rin sa kanya yung pag-share ng God's Word. Hanggang ngayon, 30 years after, hindi ko naman siya sabi na 30 years na ako, no? Example ko lang ito kung gaano ka nakatagal sa pananampalataya. Let's say 5 years ka na. Naman ko tingnan po natin ang Bible, no? Ang mga apostol po ay dinisciple po ng Panginoong Hesus 3 taon lang. 3 taon lang. Ang totoo niyan, hindi pa niya tinuruan yung mga apostol ng God's Word. Hindi pa siya napako sa truth for 3 years.
Alam mo kailan niya tinuruan ng doktrina yung mga apostol? Nung nabuhay siya, magmuli. Talagang in-close ang kanyang pagtuturo sa mga alagad. Balik tayo dito, no? So bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ako fruitful? Bakit hanggang ngayon, struggle ko pa rin na pag-pray sa pagkain? Pag-pray sa ibang tao in public? Bakit struggle ko pa rin yun? Bakit struggle ko pa rin yung pagbabasa ng Biblia sa araw-araw? Bakit struggle pa rin sa akin yung pag-gising tuwing linggo but just to go to church? Bakit ang bigat ng katawan ko pag Sunday? No? Alam kung bakit? Kasi you are being ineffective and unfruitful. Pero sabi nga dito, kung meron ka nitong mga qualities na ito, hindi ka magiging unfruitful bagkus ikaw ay magiging mabunga. So ito po pinanggagalingan niya, no? Yan. Kaya po ang ating title, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready, go? Make every effort to deepen your faith and intimacy with God. Last week po, pursue intimacy with God. No? Ipursige po natin. Ito naman, doon, pag sinabing nagpursige ka, it started with the decision that I want to do this for God. Na? Minsan po, may narinig pa nga ako, no? Paano ba ang paglago sa Diyos? No? Kaya nga po nung nasa camp po sa mga youth, may binanggit doon sa mensahe si Pastor James D. Sabi doon, para lumago ka sa Diyos, ang sabi ng iba, ay ibigay mo daw yung talento mo sa Panginoon, ibigay mo daw yung pera mo sa Panginoon, yung kayamanan mo sa Panginoon, ibigay mo raw yung oras mo sa Panginoon. Sabi ni Pastor James, yes, lalago ka doon, pero hindi doon ang paglago. Bakit? Kasi pag binigay mo ba ang iyong talento sa Diyos, gagaling ba ang Diyos sa pagkanta? Gagaling ba ang Diyos sa pagtugtog? Gagaling ba ang Diyos sa mga ginagawa mo? Pag ikaw ay nagbigay ng tithes, yayaman ba ang Diyos sa mga binibigay mo? Hindi kailangan ng Diyos yung ating talent. Hindi kailangan ng Diyos yung ating kayamanan. Hindi kailangan ng Diyos yung oras natin. Pag nagbigay mo tayo ng oras sa Diyos, haba ang kanyang oras at panahon. Sabi nga doon, hindi kailangan ng Diyos. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang nangailangan sa Diyos. No? Kaya mo ito ginagawa dahil kailangan mo na makilala pa ang Diyos na ito at dahil kailangan mo. No? So sabi nga rito, make every effort to deepen your faith and intimacy with God. Yan, tama-tama. Ang Diyos po ay nagbigay po sa atin ng listahan. Tanong niyo ba yan, Lord, paano ba ako lalago sa pananampalataya? Alam niyo na yan, di ba? Magbasa ng Bible, ganito, ganyan. Tama ba? Yan yung mga nasa listahan natin. Magbasa ng Bible, atin ng Bible study, atin ng prayer meeting, atin ng discipleship, atin ng usbong, no? Atin ng ano pang kailangan atinan? D-group, atin ng wala talaga na pag-atin, no? Yan. So, yun po nasa listahan natin. Kung tinan po natin ng listahan ng Diyos. Ready na ba kayo? Listahan para sa atin, para tayo maging magbunga at hindi tayo maliligaw sa pananampalataya. Okay? Sabi rito, you make every effort. No? Yan. Upisa ko yan sa verse 1, syempre. No? Sabi dito ni Peter, I am a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Tandaan po natin, no? Sabi dito ni Pedro, sa mga sumampalataya kay Kristo, yan, sabi dito, we have an equal standing. So sa madaling salita, si Peter pala, at kung ikaw'y sumasampalataya sa Diyos, you have an equal standing in front of God. Wala palang mas mataas sa atin. Pare-pareho pala tayong katayuan. No? Kaya nga po, kumisan, ay inano natin na yung pagyuko sa mga santo. Bakit? Kasi we have an equal standing, sabi nga dito ni Peter. No? Because of the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. No? At ang sabi pa rito, no, may grace, Bisaya, ano eh? May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. So ito po ang goal. No? Nung naging mananampalataya ka, wala kang ibang goal kundi yung makilala itong Diyos na ito. Alam niyo po, this is our preaching dito sa Temple Baptist Church. We preach relationship with God. No?
We don't preach religion, we preach relationship. Kaya po yan po ang laging tema ng ating mga mensahe dito sa temple. At sabi dito, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. No, gusto mong maging maayos yung buhay mo, gusto mong mamuhay ng ayon sa katwiran at sa kabanalan ng Diyos. No? Ang Diyos po nagbibigay sa atin ng lahat ng yan. No? Kung may pangangailangan kayo, no? Ito na, nagbigay ng listahan ng Diyos. Kung kayo ay struggle sa maraming bagay, ito may listahan po ang Diyos natin. No? Ang sabi nito, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. So ito po ito yung ating checklist. No? Yan. By which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature. Ito ang goal natin nung last week, maging kaisa ng Diyos. Be union with Christ. Or be oneness aligned with Christ. At ang sabi nito, partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Mga kapatid, sino sa inyo naging cycle na po yung magkamali, magsisi, mag-repent, tapos balik ulit sa dati. Magkasala, magsisisi, mag-repent, after nun, babalik na naman ulit. Cycle. Magkasala, magdapa, magsisi, mag-repent, balik na naman. Nakakasawa, no? Nakakasawa. At minsan po, yun po ang maglalagay sa atin, magbibigay sa atin ng pagkahiya na lumapit sa Diyos. At habang patuloy na paulit-ulit yung cycle na yun, nalalayo tayo sa Diyos at hindi tayo lumalago sa Kanya. Yun pala yung dahilan nun, kasi paulit-ulit. Kaya sabi dito, bumabalik tayo sa corruption, bumabalik tayo sa ating sinful desire. Na habang tumatagal dapat, lalo tayong nagiging kawangis po ng ating Panginoon Hesus sa kabanalan. Ito na po, umpisa na po natin yung ating po ano. Kaya sabi dito, for this very reason, ito na po yung checklist natin. Make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. So, kung meron checklist na, Bisaya, bro. Bisita kasi tayo, no? Kaya napapagaya ako. Pag may Ilonggo nga na bisita, ito napapa-Ilonggo din ako, di ba? Yan. Yan. Ito po, anong title natin? Make every effort to deepen your faith and intimacy with God. Isa-isa po natin. So, una dyan, sabi doon, make every effort to supplement your faith. Ano ba ibig sabihin ng supplement? Sino dito nagba-vitamins? Okay. Ano nakalagay sa vitamins? Nakalagay doon. Ha? Hindi siya gamot, kundi pagdagdag lang. Ha? Alam niyo, meron tayong vitamins sa katawan, meron tayong iron, kaya iron man tayo kasi may iron tayo. No? Meron tayong vitamin B, vitamin C, vitamin A, lahat po meron po tayong vitamins sa katawan. Yun po yung pagkalikha sa atin ng Panginoon. Na, pag sinabing supplement, yan po ay para dagdagan, o i-review na lang natin yung meaning, no? Something added to another thing to make it complete, or to improve, or to enhance. So, kulang ka sa vitamin B, ano gagawin mo? Inom ka ng vitamin B complex. No? B complex, para saan yan? Mga ugat-ugat, no? Yan. Pag kulang ka ng vitamin C, immune system, anong inumin mo? Ha? Ascorbic, no? Ascorbic acid. Or kung ayaw nyo ng mga tablet-tableta, magkalamansi kayo. Magkamatis kayo. Pero pinakamalakas sa vitamin C, bayabas.
No? Bayabas po, pinaka-mataas sa vitamin C. So, yan pa ibig sabihin ng supplement. So, sabi doon, hindi ito yung pinaka-pagkain kailangan mo. Kundi pandagdag lang ito. Sabi na iba, hindi na makakain, magbabitamins na lang ako. Hindi pwede yun. Kasi hindi mo rin pampalit ang vitamins sa totoong pagkain. Okay? Ito po ay pandagdag lang po. Kaya kung ikaw ay nangailangan ng potassium, huwag ka lang uminom ng vitamins ng potassium. Kumain ka rin ng saging. Hello? Yan po. So, enhance or supplement. No, tuloy tayo. So, una dyan, you supplement to your faith. So, tandaan po natin, nag-uumpisa po lahat sa pananampalataya. Okay? Sabi ko last week message, sa message ko last week, ang pananampalataya po, hindi po yun yung destinasyon. Hindi po ito yung pinali. No? Nung tumanggap pa sa Panginoon, nakala okay na lahat. This is the final thing. But actually, ito po yung doorstep pa lang. Ito yung pambungad pa lang. Ito pala yung umpisa ng journey mo nung sumampalataya ka. Mahaba-haba pa pala yung babiyahin mo. No? Maliban na lang kung ikaw ay mamamatay na. No? That's your end. That's the final destination. Kasi mamamatay ka na. Pero habang buhay ka pa, ito yung mas mahaba ang journey. Ito yung pintuan pa lang. You know? Ito yung pintuan pa lang. So sabi doon, yung pananampalataya natin, yun po yung ating pundasyon. Doon po nag-uumpisa. Okay? Nung ikaw'y nakakilala sa Diyos, nung naging Kristiyano ka, ito pa lang yung pinaka-threshold. Na? Yan, pundasyon. Ika nga, yan yung magiging pinaka-haligi mo. No? Ito yung pinaka-pundasyon mo. At itong pundasyon, hindi pa yan pinali. Tama? Umpisa pa lang. Tama, bebe? Linis. Umpisa pa lang. No? At ang pinakamasaklap dyan, ang pinakamatagal trabahuin, pundasyon. Tama? Yung pundasyon. No? Kaya sabi dito, yan. Tandaan po natin, ang ating pong pananampalataya, ang totoo niyan, hindi po yan galing sa atin. Alam niyo ba yan? Minsan may tinatanong ko sa mga binabaptize, sabi ko, bakit ka papapasukin sa langit? Kasi sumampalataya ako. Yes, tama naman sumampalataya ka, pero yung pananampalataya na yun, hindi yun galing sa iyo. Bakit? Ang sabi niya, by grace, you are saved through faith. No? Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Even yung faith ay regalo ng Diyos sa iyo. Binigyan ka niya ng pananampalataya para kumilala sa Kanya. Hello? Minsan nag-uusap kami nila Brother Al dati. Ano ba yung faith? Ito ba ay resulta ng ano yung pinag-usapan natin bro? Resulta ba ito ng ating requirements ba ito ng Diyos? No? Ito ba requirements sa atin ng Diyos para tayo makaranas ng kaligtasan? Kaya nag-usap kami, sabi ko, ito po ay response po natin sa ginawa ni Kristo sa atin. Kasi ginawa ni Kristo yung pagkamatay sa krus. Ang dapat natin gawin, sumampalataya. It is a response, no? At ang Diyos na ito ay magbubukas sa iyong mga mata upang manampalataya. May kilala kayo? May mga kilala kayo? Ilang beses na pinarinig yung gospel sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasampalataya. Hindi pa rin sila naniniwala. Napakatigas pa rin ang puso nila. Hanggang sa dumating yung point na binasag ng Diyos yung buhay nila at doon pa na nila nabuksan na o nga, kailangan mo pala ng Diyos. At binuksan yung kanilang mga mata noon sa gospel na yun. Ano sa totoo lang, ilang beses po may nag-share sa akin ng gospel, hindi pa ako naniwala. No? Alam mo bakit? Kasi iba't ibang religion po ang aming pinagagalingan. No? Naging sabatista po kami, mutik na kayo maging saksi ni Jehovah. No? Nagdami po. No? Ganun pa man ay nung nakakilala ko sa Panginoon, binuksan yung aking mga mata. Kaya nga po nung 2012, kahit nagpapastor na ako, nagpabaptize pa ako. Kasi doon lang nabuksan yung aking mga mata. No? Ayan. Sapagkat yun po ay regalo po ng Diyos. Hindi dahil nag-grasp mo na, intindihan mo kaagad, sumampalataya ka. No? No. Ang Diyos po ang naglagay na. No? Yan, sabi nito, and work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin,
Ang ibig sabihin ni Pablo dito, hindi yung paghirapan mo yung kaligtasan, kundi i-work out. Pag sinabing workout, ano ibig sabihin nun? Ha? Hindi siya work for your salvation, but rather, work out your salvation. Ibig sabihin, dahil sa pananampalataya, i-work out mo yun. Paano ba yung pag-workout? Mga nag-gym dyan. Kasi Abby, nag-gym nata ito, no? Mag-workout, magpapayat, no? Yun pa yung workout sa gym, tama? Kung pag mga lalaki, nagpapalaki ng bilbil, mga katawan pa ng braso, no? At nagpapalit ng tiyan, tama? Yeah, that is workout, no? Ibig sabihin nun, binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan, at ngayon, i-workout mo yan para yan ay tumibay. Binigyan ka ng Diyos, lumago ka na, nag-mature ka na, ngayon, nagkaroon ka na ng muscle, ang sabi ng Lord, palakasin mo pa lalo. Okay? Ayan. So, pangalawa dyan, sabi nga dyan, yan, virtue. Add or make effort to supplement to your faith virtue. No? Kagalingan. Yan. Ang tawag po dyan, moral excellence. Tignan po, no? Baliktad po lagi, no? Akala ng iba, para ikaw yung maligtas, kailangan mo maging moral excellent. Kailangan mo magpakabuti para ikaw ay iligtas ng Diyos. No? Tanda po natin, hindi po kailangan ng Diyos yung ating mabubuting gawa. Yan ang ating tandaan. Hindi kailangan ng Diyos yung pagiging mabait mo para ikaw papasukin niya sa langit. Sabi ko nga kanina, hindi niya tayo kailangan. Ang may kailangan, tayo yun. No? Ang nangangailangan ng moral excellence, sabi diyan, yung kapwa mo, no? Yan. Kung magpapakabait ka na rin lang, ipakita mo sa tao yan. No? Baliktad po, no? Sabi dito, sa ating pinag-usapan, iligtas ka muna ng Diyos at idadagdag mo na lang to sa listahan mo paano ka lumago. Baliktad, dati ang paniniwala natin, magpakabait ka, ililigtas ka ng Diyos. No? Hindi po, baliktad po. Ililigtas ka muna ng Diyos bago ka mamuhay ng tama. Yan. Sabi niya, let your light shine before men that they may see your good works. Tanda po natin, sabi dito, tayo po yung ilaw at asin ng sanlibutan ito. Sino yung mga asin at ilaw ng sanlibutan dito? Taas mo kamay. The salt and light of the world. Ito po ang warning po sa verse na yan. When you say, you are the light of the world, na kung ikaw ay liwanag sa mundong ito, ikaw ay laging naka-expose ang buhay. Ulitin ko. Kasi wala pong kadiliman na hindi na-expose sa liwanag. If you are the light of the world, wala kang itatago. Ulit tayo. Yan. And after ng virtue, knowledge. No? So ano una? Sa pananampalataya, magpakalalim kayo. Pangalawa, after mo sumampalataya, doon pa lang yung good works. No? Doon pa lang yung kabutihan. And after ng kabutihan, no? Knowledge naman, yung kaalaman. Ano bang meron sa knowledge na ito? Sabi nga dyan, understanding God. No? Yan, buksan ko na lahat. So doon pa lang mag-umpisa yung pagkakilala mo sa Diyos. No? Ilaw. Noon, hindi mo pa maintindihan talaga to, no? Pero dahil sa pananampalataya, nag-umpisa sa pananampalataya, ngayon, mag-upgrade ka ngayon. Hindi lang basta ako sumasampalataya, dapat dadagdagan ko na ng acts. Dadagdagan ko na ng good works. At dahil doon, hindi lang ako manatili sa good works, dapat matututo din ako sa salita ng Diyos, no? Not just information, but knowing His character. Sabi nga dyan, this is life eternal that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. Na? Hindi po sapat ang sabihin ninyo, may kinikilala akong Diyos. Sabi mo nung last week, hindi porket kilala mo ang Diyos, kilala mo na siya personally. Na? At ito pala mag-umpisa na makikilala ang Diyos through knowledge. And through self-knowledge, and after knowledge, self-control, pagpipigil. Kaya,
Tingnan po yung katabi ninyo. Alam sa totoo lang, paano malalaman na ikaw ay hindi na baby Christian? Kasi po, meron pong born again, tama? May stages po ng pagiging paglago spiritually. Na darating yung time, magiging lolo ka na spiritually. Kasi nag-delete ka na ng mga tao. Pero ano ibig sabihin dito na, paano malalaman na ikaw ay nag-mature na at hindi ka na baby Christian? Malalaman mo na baby Christian ka pa kapag ikaw ay sensitive. Madali kang mairita, madali kang mainis, madali kang magalit. Pasino yung mga baby? Di ba, Sheila? Pasino yan? Kahit may sakit yung magulang, kahit may sakit yung nanay, mamimilit yan. Alagaan mo ako. Hello? Uyakin, gutom na! Pakainin mo ako! So selfish, self-centered. Kasi nga, lahat ng iiyak niya lang yan. No? Magpapapansin. Nakagat lang ng langgam, iiyak yan. Sakit ka agad, no? Irritable po. Yan yung katabi ko, irritable ba yan? Madali bang magalit yan? Madali bang mainis yan? Kung yan nagsasabi na siya Christian, baby Christian niya, madaling masaktan. Hello? At madalas hindi napipigilan ang emosyon. Na? Merong movie, no, yung cartoon movie, yung Inside Out. Alam niyo yan? Merong emotion control sa utak. Sino yung bida doon? Abby, di ba si Abby? Joy. Yung bida bata. Joy ba yan? Yung bata mismo, yung bata. Riley! Yan si Riley. Ayan. Sarula lang tayo. Ayan, yan po sila, no? So, nung part 2 po, nagkaroon po sila ng anxiety, si Edwin, saka si embarrassment. Meron pa kasi, Inuwi. Ano pa to si Inuwi na to? Depression yan, no? May iba pa po si sadness, no? So, ito yun. Kailangan mong kontrolin ang iyong sarili. Ayan. So, habang lumalago po kayo, nagiging temperate po kayo, no? Namaster nyo yung mga emotion ninyo. Hindi na kayo yung minamaster ng emotion ninyo. Nang paggalit ka, give in ka agad, galit ako. No? Pag nainis ka sa isang tao, inis ka agad ako. Ipapakita mo kagad yung pangil mo, di ba? Yan. Madalas po kayo, pag lumalabas po kaming pamilya, lagi ko po itong paalala sa amin. No? Pag lumabas tayo, magbaon tayo ng maraming pasensya. Kasi talaga hindi maiwasan. Minsan nagko-conflict habang no? Anyways, no? We have to master our emotion. No? Yan. Kaya sabi dyan, temperance. Victory over appetite, impulses and habits. Isa sa mga way para po ma-develop po yung self-control is yung fasting. Na? Kaya ginagawa po namin, ako po, every year ay nag-prayer fasting po ako twice a year. Na? Yan. At least 3 days fasting or 2 days fasting. Na? Para po, the more na nakokontrol ko yung tiyan, na mas na balik tayo, akala natin pag gutom ka, irritable ka, di ba? Parang, mainitin ang ulo kasi gutom eh. Pero ang focus pa, hindi para sa gutom, kundi ang focus mo, si God. So kaya, you are fasting because you want to meet God in that situation. No? So the more na naging active yung utak mo, naging aware para sa Diyos, no? Naiwasan mo magalit kahit na gutom ka. Alala ko dati, nag-fasting ako, tapos breaking the fast, no? Breaking the fast. So pag breaking the fast yan, for 1 week, di ako kumakain yan, no? So for the 5th day, last day, sabi ko kay Karen, bili ka ng Gempo. Kasi gusto kong break ng fasting is Gempo. Akalain niyo yun, nung bumili ng Gempo, maliit pa si Kyle nun. Hindi pa kami nag-pray. Kapag dumakot yung bata. Naggalit ako, inampas ko yung kamay. Sabi ni Karen, agarin ko lang sa fasting. Oo nga, sabi ko. So, habang nag-pray kami sa pagkain, nag-pray namin yung food, sabi ko, Lord, salamat sa pagkain. Lord, patawad at
Hindi pa ako nakapagpigil. Talagang binuhos at Lord. Awkward po, Panginoon, dahil kagagaling ko ng prayer and fasting, pero parang hindi yata ako natuto sa prayer and fasting. Magalit ka agad ako. No? Pero at least aware, no, na may kasalanan ka sa Diyos. No? Anyways, ayan. So sabi dyan, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. No? Huwag niyo hayaan ang sarili niyo na i-master kayo ng inyong mga nararamdaman. Dapat ikaw yung boss. Ikaw yung boss sa mga damdamin mo. May nagsalita sa laban sa'yo. Pero nagdesisyon ka na hindi ako magagalit. Ha? Kalmado eh. Hindi ako magagalit. Hindi ako mainis. Ha? So darating doon, lumalago ka sa pag-control. Kaya po, alam mo bakit, isa sa madahilan ko bakit ang mga Baptist hindi nagpapano ng mga pastora. Kasi there are times na yung mga babae po ay emotionally high. So may mga pagkakataon sa preaching nakabase sa emotion. Paggalit ka, di ba? Paggalit, umugot sa emotion kapag nagsasalita. Gano'n ba kayo? Pag-ausap yung mga asawa ninyo. Saan kayo umugot ng sasabihin ninyo? Di ba sa emotion? Sa nakaraan. Ikaw nga eh. Di ba? 40 years na nangyari hanggang ngayon, no? Tinatagot-tahan ko yan, no? Kung mag-away kayo, hindi ko nakalimutan yung ginawa mo sa akin nung bata pa tayo. Ha? 40 years old na tayo eh. Hindi ka pa rin nakamove on. Doon po ang hugot minsan, no? Anyways, para naman sa akin, no? Yung pag-preach po ng babae, okay din naman sa akin yan. Pero yung pagpapastor at pag-oversee ay sinabi po ng Bible na the Bible said na hindi pwedeng magsalita or magpastor ang babae over a man. Anyway, ito yung topic natin. So, idagdag ninyo sa inyong sa self-control, idagdag ninyo steadfastness, ang pagtitiis. Kakibat mo ng self-control ay pagtitiis. You know? Kaya sunod-sunod po yan, no? Yan. Kaya no wonder why may mga tao sa panahon ngayon, parehong naranasan nila sa naranasan mo, pero bakit sila mas kalmado sila? Hello? Bakit po? Kasi ilang beses po silang sinubok. Sabi dyan, patience or endurance, no? Yan. Sinanay ka under pressure. Kapag nasanay ka under pressure, lagi na tumitibay ka, no? So, wag niyo pong baliwalain yung mga, hindi porket ikaw ay, kahapon na may nabanggit doon sa preaching. Kasi ang topic is, the curse of the Lord is in the house of the wicked, but He blessed the home of the righteous, no? Proverbs chapter 3, verse 33. So, nabanggit nga doon, mas pinili natin, mas gusto natin yung blessing ng Panginoon sa tahanan natin. Ayaw natin ng sumpa, tama po ba? Sino gusto ng sumpa rito? Ayaw natin ng sumpain, no? Sumpain ng Diyos. Pero yung blessing ng Panginoon, yun ang gusto natin. Pero hindi ibig sabihin, kapag bless kayo ng Panginoon, hindi sa lahat ng pagkakataon, okay ka. Hindi sa lahat ng kasi pag sinabing curse, sumpa, parang pakiramdam natin, parang malas yun eh. Malas mo naman. No? May nangyari sa pamilya mo, malas mo. No? Pero hindi pala yun, no? Yung salitang blessing to, hindi porket binless ka ng Lord, wala ka na pagdadaanan mahirap. Hello? Hindi porket binless ka ng Lord, hindi ka na magkakaproblema, hindi ka na mag-fail, no? Kala mo, pag blessing na pa yun, laging okay lahat, smooth sailing lahat, no? Hindi po, no? Yan, under pressure. Yan, sabi na rito, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation or trials. No? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, itadagdag natin ito, no? Kailangan ko mag-practice itong mga bagay na ito. Una, sa pananampalataya, doon mag-uumpisa. After na pananampalataya, yung good works.
And after ng good works, yung knowledge about kay God. And after nun, kahit ako, di ko pisado, ano? Sorry. Yan, moral excellence, knowledge, and then, tama, self-control na. And then, steadfastness. And then, dito pala. No. So sabi dito, kakibat ng self-control is yung patient o steadfastness. Pagtitiis hanggang wakas. Sino dito ang mababang pasensya? Kung nagtuturuan, ano? Pag nagturo pa naman kayo, no? Siya, pastor. Siya. Bumabalik 3 beses, no? Ang dami. Okay? Masabi dyan, knowing this, that your faith worketh patience. Kaya pala nilalagay ng Lord yung mga problemang kinakarap natin. Sabi doon, so that, try your faith worketh patience. Magkaroon ng mahabang pasensya dahil sa ating pananampalataya. May pagkakataon nagsasabi tayo na kakayanin ko to kasi sumasampalataya ako sa Diyos. Kakayanin ko to. I believe in God. Somehow, ang tagal ni Lord sumagot. Ang tagal ni Lord tumugon. Tapos hindi ka na makatiis. Ang tagal naman. Tagal. Hanggang sa bumigay ka na. Hindi mo na kinaya. No? Sabi nga dyan, strength will rise as we wait upon the Lord. Sabi ng Psalms. Habang nag-aantay po tayo, strength will rise as we wait upon the Lord. Ito, godliness. And next to steadfastness, godliness, kabanalan. Yeah. Ano pa kakaiba ng good works sa kabanalan? So tayo yung isip natin, pareho lang yan eh. No? Magkapareho lang yung pagipapait sa kabanalan. Tama ba? Yun yung pagkakaitin natin. Pag mabait ka, banal ka. Hello? Kaya nga nagkaroon ng mga santo kasi mga mababait sila at matutulungin, mga banal. Pero yung salitang kabanalan dito, hindi po yung, that doesn't pertain to good works, it pertains to reflection of Christ. Pasino po ninyo, pataas na pataas yung level. No? Yeah. Ito na po yung Christ-likeness na nagre-reflect ka sa kay Kristo. No? Be therefore perfect even as your Father is perfect. Sabi naman ng 1 Peter, be holy for I am holy. So every time na tinitingnan mo, every time na ikay tumatayo, no? Ang goal mo ngayon, to become like Christ. No wonder why si Pablo, sabi ni Pablo, no? Actually, may one thing, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, may one thing is to know Jesus Christ, His death, and His resurrection. Gusto kong maranasan ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na magmuli. No? Kaya sabi nga dyan, kaya hindi siya takot mamatay. Pasinin niyo yung mga apostol. Lahat po sila tinorture. Isa lang po ang nakaligtas. Kilala niyo kung sino? Si Juan. Pinrito na, nilubog sa mantika, pinakuluan, buhay pa rin. No? Pinalo, binitay, sinakal, buhay pa rin. Grabe. Ang ginawa sa kanya, tinapon sa isang isla na puro ahas. Sabi na, baka mamatay sa kamandag. Nabuhay pa rin. Kaya nga naisulat din yung Book of Revelation eh. Yan doon na-reveal sa kanya ng Panginoon. Lahat po sila, no? Kung papasinin po ninyo, they are reflecting Christ. They're willing to die for Christ. Hello? Kahit anong persecute sa kanila, they keep on continuing sharing the gospel to these people. No? Hindi sila yung, ayaw nyo tumanggap, wala kayo. No? Hindi. Talagang ipaglalaban nila. Hello? Praying for one another, encouraging one another. No? Kaya sabi nito, it will reflect Christ. No, wala kayo bang God, Lord, I want to be like you.
Alam po, meron pong kwento sa kalimutan ko ng aklat to, Buko Bahagay yata. About doon sa refining of silver. Ba Buko Bahagay? Per Amos. Basta may ganun, no? So, one time, merong magkaibigan, nag-research sila, no? Nag-research sila. Tapos, ang research nila, yung part na yon, how to refine silver. So, sabi doon, pumunta sila sa, nagre-refine, ang tawag sa silversmith, no? Ha? Malakay ba? Malakay pala. So, lumapit sila sa silversmith, no? In-interview nila, no? Sir, kuya, paano ba nagre-refine ng silver? So, tanong doon ay, ganito po, mabuha ka ng raw silver, yung may maraming nakadikit na mga bato dyan. Tapos, ilalagay sa hurno, aapo yan hanggang sa matunaw. So, sabi ng nag-interview na babae, sabi niya, parang di po malalaman na yan po ay refined na. Ilang oras po yung refinement, sabi doon. So, sabi nung nagre-refine ng silversmith, yan. Mga ilang oras, titingnan ko lang kung ano. At sabi nila, pwede bang iwanan yung silver habang nire-refine. No? Ang ginawa ng silversmith, sabi niya, actually po, hindi po pwedeng iwanan habang nagre-refine ka ng silver. No? Uupuan mo yan na napakatagal hanggang sa yan ay magiging pure. No? Para malaman pa pure na. Sabi doon, kapag tiningnan mo na yung silver, pag tiningnan mo at nag-reflect yung mukha mo doon na parang salamin, refine na siya. At kung binalik ka ng mga kaibigan, sabi ng Lord, I refine you just like silver doon sa silversmith shop. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng Lord, habang nire-refine ka niya, uupuan ng Diyos yung magre-refine sa'yo, babantayan ka niya hanggang sa darating yung point na kapag okay ka na, kapag tinignan ng Diyos ang sarili niya sa'yo, nakikita niya ang kanyang reflection. No? So habang tumatagal pala tayo, nagiging Christ-like tayo kasi nakikita ng Diyos, hindi na tayo nakikita niya, hindi na tayo yung silver na nakikita niya, kundi yung kanyang reflection habang tinitingnan tayo, nakikita niya ang kanyang sarili sa atin. Hello? Kaya tumataas po ito, no? At yung last, wala pa pala last, no? Brotherly affection. No? After ng godliness, brotherly affection. Ito po ang pinaka-struggle sa lahat. Napakahirap po nito. Narinig niyo na po ba yung love one another? Actually, napakahirap niyan. No? Mas madali pa yung magsabi ng love your enemy. Alam niyo ba yan? Napakadali magsabi sa kalaban mo, okay, patawarin kita, I love you. Pero yung love your brother, actually napakahirap po nun. Sa loob nga lang ng bahay, hindi mo ma-practice eh. Tama po ba? Ang hirap i-practice. Do you pray for your brother or sister? Nag-pray ba kayo sa inyong mga tahanan? Bilang pamilya? Ang totoo. Do you care for one another? Ang hirap po na. Totoo lang. No? Sabi rito, brotherly affection. Yan. Love for others. And genuine care for fellow believers. Sabi ni Jesus dito, yan, love the brother. A new commandment I give to you, love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Kaya nabanggit niya dito, new commandment. Kasi pag binalikan niyo po yung Old Testament, lagi po may command. Love one another. Pray for one another. No? Forgive one another. So ano yung new commandment dyan? Paano niya naging bago? Sabi ni Jesus, new commandment, no? Naging new commandment siya nung sinabi niya, love one another as I have loved you. Bago ng standard na yun. No?
Huwag mo mahalin ang kapatid mo o yung kapwa mo dahil gusto mo lang silang mahalin. Kundi sabi ni Jesus, kaya kung ito naging bagong utos, mamahalin mo sila gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Meron ng standard how to love one another. At sabi niya, love one another as Christ loved us. Sabi ng 1 John, we love because He first loved us. No? Kaya tayo nagmamahal sapagkat minahal niya tayo ng una. Hello? Actually po, napakahirap po nitong i-practice. Mas madali pa po magsabing, I love my enemies. Ito yung last, pag-ibig. And the last, unto your faith, love. Yan. Charity or Christ-like love. Yan. The highest level or self-sacrificing love. Ito po yung agape love na unconditional. Ito yung pinakamahirap maabot. You know, mas madali pa sa atin ang magmahal ng kamahal-mahal. Mas madaling maging Diyos sa isang tao pag mabait sa'yo. Na? Mas madaling bigyan ng pabor yung isang tao, binigyan ka ng pabor. Pero yung taong sinaktan ka, ito yung mahirap. Pwede sabihin, love your enemy. Napakadali sabihin, love your enemy. No? Pero yung mahalin mo sila ng walang kondisyon. Kasi kung sinabi yung love your enemy, okay, pinapatawad na kita, I love you. Pero yung pag dilikuran mo yung kaaway mo, ito tubig, no? Kaaway mo, may problema ka? May problema ka? If you have no problem, may money ka. If you have no money, I'll give you money. If you have no problem, I'll give you problem. Ang hirap. Kasi yung love na yon, pag dilikuran mo yung isang tao, kahit sabihin mong kaaway mo siya. Hello? Ito yung pinakamahirap sa lahat ng self-sacrificing love or unconditional love, agape love. Ang hirap. Ang hirap mahalin yung taong, ang hirap paglikuran yung taong minura ka. Ininsulto ka. Minaliit ka. Dapat minaliit ka, ano yung response natin? Maging successful din ako someday, yari ka sa akin. Papamukha ako sa'yo. Diba ganun tayo? Pag nasaktan tayo, no? Minuto tayo. Ang pangit mo. Pag umanda ako, huyo ka sa akin. Hindi ka maging successful. Kaya minsan po yung mga success stories, ano, saan nangugot? Dahil minaliit sila. Kaya gusto ko maging successful. Actually, hindi po siya love eh. Revenge. Naging revenge. Pero hindi naman revenge na ginantiyan mo siya. Yung tipong karma nga sa'yo. Na? Ayan. So, charity never faded. Sabi nga doon, and these three remains faith, hope, and love. But the greatest of these is love. At sabi ng 1 John, God is love. Na? Yan. Ito na po. Kaya magkarugtong po yung magkalapit po yung godliness, brotherly love, and love mismo. Kasi yan na po yung pinaka-highlight. Darating tayo sa point na kung talagang mahal natin yung mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, gaya ng pagmamahal ng Diyos. Alam nyo, sa totoo wala tayong pipiliing tao. Alam mo bakit hiya tayo mag-share ng gospel? Minsan tayo pilit tayo nagsishare ng gospel eh. Ang gusto natin share yung mabait. At gusto natin share yung mabait. Yung tipong pinautang ka ng ilang libo. Eh, share mo ng gospel to kasi tinulungan ako nito eh. Pero yung ininsulto ka, parang hirap. Kaya meron isang si Pastor Peter Tachi ng CCF. Na-rape ang kanyang anak na si Joy. Na-rape ng 7 lalaki. Sabi nga na nag-interview sa kanya, napatawag mo na ba, Pastor, yung mga nangkahasa sa anak mo? Sabi, pinatawag ko na sila. Pero, may batas tayo sa mundo natin. Kaya mo ng batas.
Pero pinatawad niya, talagang binisit. Dinalaw pa yung dinalaw pa yung mga rapist, no? Merong isang video sa sa Amerika. No, yung pamilya, yung nanay, yung tiyahin, no? Parang minumura yung yung pumatay sa anak. Walang iya ka, magbulo ka sa impyerno, ganyan. Walang iya ka. Basta ganit sila. Hindi ko ma-express kasi hindi naman ako galit. Tumayo yung tatay, sabi ng tatay. Alam mo, Brad, dito na lang kasi kura ito yung conflict, no? Pero pogi conflict. Sabi nung tatay, alam mo ba, sir, lahat ng tao dito, gusto nila madurog ka. Gusto nila mamatay ka. Gusto nila magdusa ka. Pero sabi niya, pero ito lang isa naintindihan ko na ginawa sa akin ng Diyos. Pinatawad kita sa iyong mga ginawa. Gaya ng pagpapatawad niya sa akin. Alam mo sinabi ng tatay, no? Umiyak yung pumatay. Umiyak. Alam mo yung sobra siyang na-touch doon sa ginawa na pinatay ko yung anak mo pero pinatawad mo ako. Yun yung pag-ibig ng Diyos na kailangan hindi mo maintindihan gaano ka makasalanan pero mas pinili ng Diyos na mahalin ka at patawarin. Tapusin na po natin. So, anong title natin? Make every effort to deepen your faith and intimacy with God. Sabi dito, kung meron kayong mga quality na to, hindi kayo kailanman na maging ineffective or unfruitful sa pagkakilala kay Kristo. Hindi kayo manatiling, I believe in God lang, pero lumalalim kayo at naging personal sa inyo na nakikilala ng Diyos na ito. Kaya hindi na po tayo babalik dun sa cycle. No? Magkukonfess ka, magkufall ka, sisisi, and then repeat, ulit-ulit lang. You will no longer repeat the cycle. You will never fall. For in this way, there will be richly provided for you an entrance. Sabi nito, be all the more diligent to conform your calling and election. No? Sabi ng mga electionist, ito po yung ginagamit nila. Pero para sa akin, sabi nito, ligtas ka na. Okay? Kung ikay sumampalataya kay Kristo, ligtas ka na. Pero wala ka pang confidence sa ngayon. Ano ibig ko sabihin? Sige, testingin ko kayo. Sino sa inyo ang sigurado na sa langit? Taas mo ang kamay. Hindi mo taas kayo kamay, huwag kayo mag-ibig. Taas kayo na kamay. Pansinin niyo na. May nagtataas na kamay. Pag lumiyo kayo sa likod, taas na kayo na kamay yung mga sigurado na sa langit. Taas mo kamay. Tingnan niyo po itong mga yung hindi nagtaas. Tingnan niyo po yung mga mukha nung nagtaas ng kamay. Ano sasabihin ninyo? Kakapal ang mukha, di ba? Angas ninyo Kala niyo kung sino kayo magaling Sigurado kayo? Yan po maging subat sa atin. May estudyante pa ako noon, no? Sabi ko, sino dito ang sigurado sa langit? Nagtaas, anak ng pastor, nagtaas. Sabi ng mga classmates, masama na tingin sure ka? Yabang mo naman. At ito yung tingin nila. Kapag di ka pa sure. Bakit po? Kaya di po tayo sure. Kasi akala natin, kulang pa yung ginawa natin kabutihan. Akala natin, kulang pa yung kabanalan natin. Akala natin, hindi ka pa worthy. Hindi ka pa karapat-dapat sa langit. Dahil sa totoo, wala namang karapat-dapat dito. Kahit ako, yung nagtaas na kamay na hindi naman karapat-dapat din Yun nga lang, dahil sa kailang pananampalataya kay Kristo na sinabi nila, hindi naman kami ang may kagagawa ng kaligtasan namin, kundi si Kristo namatay sa amin. Kaya ka tatanggapin sa langit, not because mabait ka at karapat-dapat, kundi dahil si Kristo'y namatay para sa iyo at binigyan ka niya ng biyaya ng pananampalataya. Kaya nagkaroon ka ng confidence. Taas ko rin yung nagtaas na kamay. Dati, hindi rin kayo nagtataas, tama? Kasi akala ko hindi talaga ako dapat
Nalala ko dati si Pastor Mar, nag-ikot pa yan. Nag-ikot si Pastor Mar, yung tatay ni Pastor Dennis. Tatanungin niya, ikaw ba sigurado ka sa langit? Ikaw ba sigurado ka sa langit? Eh, andun ako nakaupo, umikot yun. Nunga dito, tapos gagano niya, U-turn down, papunta dito. Eh, andyan ako nakaupo. Diyan sa kay Nicole. Sabi sa akin, ikaw Norville, sigurado ka na ba sa langit? Ako na yun ha. Sabi ko, di ako sure, Pastor. Nagkamot ako ng ulo. Dapat sure ka. Paano? No? Until habang tumatagal, at na-encounter ko yung Diyos. Kaya merong stages of intimacy sa Panginoon. Kasi that time, nasa crowd stage pa lang ako. Wala pa akong totoong encounter sa Panginoon. Wala pa akong friendship sa Panginoon. Stranger pa ako sa Diyos. Pero habang tumatagal, binigyan ako ng Diyos sa puso ko na sabi niya, anak kita. At nagkaroon ako ng confidence na, Lord, salamat. At nagkaroon ako ng pananampalataya na kahit ano mangyari sa akin, mamatay ako sa ngayon, alam ko kung saan ako patungo. Yung confidence ko, hindi dahil mapait ako, hindi dahil pastor ako, kundi sa ginawa ni Kristo para sa akin. Darating yung time, no? Habang ginagawa mo itong checklist na ito, lumalago at lumalalim ka sa pagkakilala mo sa Diyos, sa kanya, sa relasyon mo sa Kanya, nag-intimate ka lalo, darating yung time, if you practice these qualities, you will never fall. May time, no, pag hindi ka pa ganun ka pagkakilala sa Diyos, may time na kapag nagkasala ka, sabi mo, ay tay, patay, nagkasala ako. Patay, hindi na yata ako tatanggapin sa langit. Nagnakaw ako, no? Nagsinungaling ako. Guilty ka, konsensya ka. Iisip mo, hindi na yata ako pasukin sa langit. Yung nagsasabi na, wala, may minus 1,000 ka sa langit, plus 1,000 ka sa langit, kalukuhan po yun. Wala kang merit na matatanggap sa langit. Ang meron lang, yung good works mo, dahil sa pananampalataya mo, sabi doon, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong liwanag at ng liwanag ni Kristo, which is your gospel. Sabi na, for in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom. Darating yung time, pag tinanong ka, pag nasa pintuan ka ba ng langit, tinanong ka, bakit kita papapasukin? Alam mo na yung sagot mo. Not because of me. Hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Nalala ko yung yung magnanakaw doon sa krus, di ba? Na-imagine ninyo, pag pumasok siya ng langit, pagpasok niya ng langit, nasa entrance na siya, tatanungin siya ng langit, bakit kita papasukin? Sa tingin nyo sinagot ng magnanakaw na yun? Diba, pag tinanong siya na, o alam mo ba yung, yung gospel of salvation? Alam mo ba yung the doctrine of repentance, systematic theology, Christology, alam mo ba yun? Sasagutin na magnanakaw, wala akong alam dyan. Bakit yung mapasukin dito? Eh, sabi nung mama na nasa gitna namin, na krus, sabi niya, kasamahin ko daw siya sa paraiso. Sabi niya, ililigtas niya ako eh. Kaya ako nandito. Na? Wala na siyang, kahit wala siyang alam sa theology, pero sabi niya, yung namatay sa krus sa gitna namin, sabi niya, pwede daw ako pumasok sa kanya ng langit. Kahit wala siyang alam na doktrina, hindi siya na-baptize, hindi siya nakapagawa ng mabuti. No? Dahil namatay siya after na mapako sa krus. Therefore, I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. Kapatid, lamang na rin lang, at nandito kayo sa church, seryosohin nyo na. You make effort to know more about God. Hello? Ito po yung sinasabi ko sa mga estudyante ko. Lamang na rin lang at nag-aral kayo ngayon, siguraduhin yung pumasa kayo. Dahil pag hindi kayo pumasa at bumalik kayo sa level ninyo next year, sayang. Sayang yung ginastos ng magulang nyo. Sayang oras na ginugol mo, hindi mo man lang naipasa. Lamang na lang nasa church kayo. Seryosohin nyo na makilala ang Diyos.
Dahil pag di nyo pa sinigurado at napunta kayo ng impyerno, sana hindi na lang kayo nag-church. Sana nagdroga na lang kayo. O gumawa ng masama sa labas. Sana hindi na kayo nagsusububong pa. No? Pero kung nag-desisyon kayo, I want to know God, kaya ako nandito sa church, I want to know more about God, seryosohin nyo. Kaya sabi ng title natin, make every effort to deepen your faith and intimacy with God. Seryosohin nyo na. No? Gusto ko pumunta ng langit. Worship service ka, hindi ka makapunta. Langit pa. Just a joke, no? Pero may realidad to. Pagod ka sa ako, pastor. Oh, pagod ka, pero dapat ikaw ang master ng emotion mo. Alam niyo ba yung faith, hindi yan ayon sa emotion, tama? Faith ay lagi nakabase sa katotohanan. Dapat ako magsimba. Pagod ka, pagod ka lang. Christian ako. Hello? Yan, balikan po natin dito. Sabi dito, work out your salvation with fear and trembling. At ang sabi dyan, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Lapit na po tayo magtapos. Pastor, sabi dito, yan, i-work out niyo yung salvation ninyo na may takot at panginginig. Ibig sabihin po, with awe and reverence sa Panginoon. No? For it is God who works in you. No? Ang Diyos po ang kumikilos at nagtatrabaho para sa inyo, both to will and to work for His good pleasure. No? Sabi ng Lord, you work out your salvation sapagkat isusupply niya yung pangangailangan mo para maabot yung dapat mong maabot bilang mananampalataya. Pastor, sabi niyo, si God na pala ang kikilos eh. Ano ang gagawin ko? Pwede na ba ako mag-relax? Kumikilos naman si God eh. Hello? Kaya sabi ng Bible, magpasakop kayo sa banal na Espiritu. No? So, ibig sabihin yan, yes, ang Diyos po ang kumikilos para sa inyo. He will supply all your need. Ibibigyan ka niya ng kalakasan para sumunod, para sa kanyang kalooban. No? Pero hanggat ayaw mong magpasakop sa Kanya, hindi Kanya pipilitin. Sino po ang mas mabilis sumunod? Yung nagpapasakop o yung nagre-rebelde? Mas madali po mag-obey yung mga nagpapasakop. No? Yung tipong, Lord, basta ikaw. Narinig niyo na yan? Bisa sa school, ito yung laging ginagamit. No? Sir, pwede ba itong hinamin? Oh, basta ikaw. Kung may request, Pastor, pwede ba ito? Oh, basta ikaw. Parang dali lang na. Basta ikaw. Pero yung basta ako masusunod, patay tayo. Ang hirap po sumunod sa Diyos. Ikaw yung nasusunod. Kaya nga, sabi nga doon, pinakasikreto po ng Christian, para malaman Christian ka, napaka-humble mo. You are surrendered life. Now, walk in spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Magpasakop tayo sa banal na Espiritu. Pastor, kaya ko ba? Kaya ko bang maging moral excellent? Kaya ko ba, Pastor, na maging knowledgeable tungkol sa Diyos? Kaya ko ba na maging master ng aking emosyon? Kaya ko bang maging matiisin? Kaya ko bang maging banal? Kaya ko bang mahalin yung hindi ka mahal? Kaya ko bang ma-reflect ang pag-ibig ni Kristo? Kaya mo ba? Kaya niyo hindi? Kaya. Ulitin ko, kaya niyo hindi? Hindi natin kaya. Hindi natin kaya sa sarili natin kakayanan. Kaya kailangan natin yung banal na Espiritu. Hindi natin kaya i-achieve lahat to. Sabi ng Panginoong Hesus, kapag wala ka sa akin, wala kang magagawa. Parang yun ang babunga ni Noriel kanina, no? Apart from me, you cannot do anything. Apart from me, you are nothing. Lord, gusto ko po itong mapagtagumpay. Gusto ko po itong maabot, Panginoon. But Lord, I need you. Kailangan ko ang tulong mo. Kasi sabi niya, He will work
in us, both to will and to work for His good pleasure. Lord, kailangan kita po. Kailangan mo tulong ng Panginoon. Dito po sa ating hindi natin, actually, wala tayong kakayanan sa lahat ng bagay. Tanging grasya lang ng Diyos. That's why lagi natin hinihiling ang tulong ng Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Tulungan mo po ako na maabot ko ito. Magawa ko ito, Panginoon. Dahil imposible po ito para sa akin. Kaya niyo ba? Kaya niyo ba magbagong buhay? Sabi ko sa mga binaptize, ibabaptize, sabi ko, handa ba kayo na talikuran yung mga gawain nyo hindi maganda? O, tahimik lang sila. Tahimik lang. Tapos, kung hindi nyo kayang talikuran, mag-back out na kayo. Kaya sabi nila, tatalikuran namin, Pastor. Kaya nyo ba? Oo, kakayanin na. Kaya na. Hindi nyo kaya. Pero kung ang tanong ko, gusto nyo ba? Opo, Pastor, gusto namin mawala. Wala tayong problema. Tuloy ang baptism. Pero kung hindi nyo kayang talikuran niya, back out na kayo. Back out na kayo. Kasi ang pagpabaptize, sabi ko, yan ay pagpapahayag na handa ka magbagong buhay dahil kay Kristo at sa pamamagitan ni Kristo. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi natin kaya itong mga listahan na ito hanggang di natin hingin ang tulong ng banal na Espiritu. Ano title natin? Make every effort to deepen your faith and intimacy with God. Tayo po ito ngayong lahat. Tayo po manalangin. Sige, taba po kayo, habang kayo po'y nakayuko at kayo po'y nakapikit. Kapatid, di ka ba nagsawa na ilang beses kang nagkasala sa Diyos? Tapos, parang magsisi ka, parang maghinaya, mag-regret, nakonsensya ka. At tumawag ka sa Diyos at sabi mo, Lord, patawad sa aking nagawang kasalanan. At pagkatapos mo maramdaman ang pagpapatawad ng Diyos, balik na naman sa dati. Parang nakakasawa na. Parang nakakapagod na paulit-ulit na lang. At minsan ito pa ang mahatak sa iyo. Parang ayoko na magsimba kasi nagkakasala pa rin naman ako. Parang ayoko na magsimba dahil nakakaya na kay Lord. Parang nakakaya na magsimba dahil ang dami ko ng kasalanan. Baka sinusumpatan na ako ng Diyos. Alam mo kapatid, the reason why lagi kang paulit-ulit sa pagbagsak dahil kailanman ay hindi mo inattempt na makilala pa ang Diyos lalo. And the reason why paulit-ulit mong nagawa itong mga pagkakamali at pagkakasala dahil ang totoo niyan, hindi mo naman talaga siya totoong nakilala. Hindi mo pa talaga siya totoong naranasan. Hindi mo pa talaga totoong minahal ang Diyos. Dahil kung totoong minahal mo ang Diyos, hindi mo siya kayang saktan. Kung totoong minahal mo ang Diyos, hindi mo maating na lokohin at magkasala sa Diyos. Kapatid, di ka ba napapagod? Nasa tuwing napapalayo ka sa Diyos. Parang ang bigat ng katawan ko bumalik. Parang ang bigat ng katawan ko na dalhin ang katawan ko sa church. Parang ang bigat ng tuhod kong iluhod sa panalangin.
sa tuwing nagkakasala ka. Parang hirap tawagin ng Diyos at tumingin ng tulong dahil may ginawa kang kasalanan sa Diyos. Ang totoo niyan, mas gustong-gusto ng Diyos na lumapit ka sa Kanya. Sa tuwing nagkakasala ka, ang gusto niya, lumapit ka. Humingi ka ng tawad. Or maybe, kaya paulit-ulit ang ginagawa mo dahil hindi mo pa talaga totoong naranasan ang pagpapatawad ng Diyos. At hindi mo talaga totoong naranasan ang kanyang biyaya ng kaligtasan. Kapatid, ang gusto ng Diyos ay makilala ka niya. Ang gusto niya, close kayo. Ang gusto niya ay lagi mo siyang kausap. Ang gusto niya ay lagi mo siyang kasama. Ang gusto niya, very close kayo. Problema, ikaw ang lumalayo sa kanyang presensya. Pero sa umagang ito ay invite ko, kapatid. Kung ikaw itong hindi po ng Lord ang puso at sinabi na, Lord, nakukonsensya ako sa ginagawa ko, Panginoon. Lord, ayaw ko nang bumalik sa kasalanan. Lord, ayaw ko nang bumalik sa mga masasamang gawain, Panginoon. Pero hanggat hindi ka lumapit kay Kristo, kapatid, hindi yan matatanggal sa iyo. Hindi ka niya matutulungang mawala sa iyo yung mga kasamahan yan hanggat di ka lumapit sa presensya niya. Kaya kung ikaw yung kapatid na inipon ng Diyos, na sawang-sawa na sa pagkakasala, sawang-sawa na sa pagtalikod, maaari kang pumunta dito sa harapan. You just move forward. Ang huling ng Lord, lumapit ka sa kanyang presensya. Yung paghakbang mo papunta dito sa harap ay isang pagkakataon at isang desisyon that, Lord, I want to be changed. Sige na, kapatid, kung ikaw ay hindi po ng Diyos, lumapit ka dito sa harapan, or kung ikaw ay nahiyan, just move forward, just one step forward, or just raise your hand. Kung ikaw ay, huwag mo nang pansinin yung tao sa paligid mo, huwag mo nang pansinin yung katabi mo. Huwag mong isipin na weirdo ka dahil nagtaas ka na. Just raise your hand, kapatid. Kung talagang gusto mo na baguhin ka ng Diyos, Lord, gusto kong baguhin mo ako, Panginoon. Gusto mo, Panginoon, na talikuran yung mga kasalanan kong ginawa. You just raise your hand. At ang Diyos na siyang punong-puno ng biyaya, ang Diyos ng pag-ibig, ay handa kang patawarin sa lahat ng inyong ginawa. Kung ikaw man yung kapatid, na Lord, gusto kong maabot itong mga bagay na ito. Gusto kong lumalim pa sa pagkakilala sa inyo. Maaari ka mamugtas na kamay. Dahil ang gusto ng Lord, yung mga puso na handang lumapit. Kaya sabi nga ng Santiago, lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Kung kayo'y nagtataas ng kamay sa oras na ito, let me pray for you. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga nagtaas ng kamay, sa mga nag-move forward, na nag-step forward, one step forward, Panginoon. I pray for these people, Panginoon. May you anoint them. Dalayan ko, Panginoon. Bigyan niyo sila ng kalakasan. Lord, nag-commit sila, Panginoon. Nag-decide sila sa kanilang puso, Panginoon. They wanted to know you more. Sila po ito, Panginoon, na nagsawa na sa hanggang faith lang. Ito yung mga taong ito, Panginoon, na gusto makilala ka pa, Panginoon, at lumalim sa kanilang relasyon sa inyo. Maraming salamat at katagpuin niyo sila, Panginoon. Ipuin niyo ang kanilang puso. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu na siya magbibigay sa kanila ng kalakasan na ganapin yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin, Panginoon. And Lord, you bless these people. Even, Lord, sa mga hindi po nagtaas ng kamay, pero batid sa kanilang puso, Panginoon, na gustong-gustong kanilang makilala, Panginoon. I pray sa umagang ito, Panginoon, sila po inyong katagpuin. Sila po, kayo po yung mag-usap po sa kanila. And I pray, Panginoon, baguhin niyo po ang kanilang buhay, Panginoon. Let them be aware
that you are with them. Let them be aware, Panginoon, na sa bawat ginagawa nila ay kasama kayo. Let them feel your presence every morning, every day, Panginoon. Let them experience your truth. Hindi po kayo basta katang isip. Hindi kayo kwento, Panginoon. Bagkus kayo po ay totoo. Sapagkat kayo po ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhay po ng mga taong ito, Panginoon. I pray na hindi na po kami makontento, Panginoon, sa aming ginagawa. Bagkus we make effort. We make effort to deepen our faith and our intimacy with you. We want to be more closer to you, Panginoon. We want to know you more personally. We want to experience and taste and see your goodness. Maraming salamat. Pero kung meron man dito, Panginoon, na hindi pa sumasampalataya sa inyo, I pray you touch their heart and confess in their heart that you are the Savior and the Lord of their life. Maraming salamat, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, tinataas sa umagang ito. Tulungan niyo po kami na bigyan ng kalakasan na gawin ang nararapat upang lumalim ang aming pananampalataya at relasyon sa inyo. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen.